Balakhan. Ngayong gabi, ang inyong matutunghayan ay mula sa koleksyon ng mga kwentong galing sa kabilang dako. Mga bagay na mahirap paniwalaan, maaaring katotohanan, maaaring kathang-isip lamang. Dahil sa bawat haplos ng liwanag ay may kagat ng dilim. Overtime po ulit, Ma'am Joanne. Pauwi na rin po ako. Joanne, itetext sana kita. Buti nandito ka pa. Tara, sama ka sa amin. Mag-video okay kami. Diyan sa malapit lang. Hindi ako pwede. Kayo na lang muna. Ulit? Yan din yung sinabi mo nung nakaraan eh. Friday naman, tsaka payout pa oh. Libre na kita. Sorry, nag-aantay kasi si nanay sa bahay. Wala siyang kasama. Ah, oo nga pala. Pero sana makasama ka na sa amin sa susunod ah. Teka, sa teacher's night. Huwag kang absent doon ah. Pag wala kang damit, sabihan mo ko. Papahiramin kita. Sige, salamat. Sige, hello mo na lang ako kay nanay ah. Gusto kong gamitin ang kakayahan ko. Gusto kong tuparin ang mga pangarap ko. May sarili rin ko akong buhay, Mama. Hayaan niyo akong magdesisyon para sa sarili ko. Ako ang nanay mo. Ako ang nagluwal sa'yo sa mundong ito, kaya ako rin ang masusunod sa buhay mo. Anak lang kita. Naiintindihan mo? Hindi ka aalis dito. Hindi mo ako iiwan. Nasasakal na ako, Mama. Nasasakal na ako. Nay, nandito na po ako. Halika, kain na tayo. Bakit hindi ka kumakain? May problema ka ba? Nay, nag-email po ulit yung kaklase ko. Sabi niya may opening daw para sa math teacher sa isang private school sa Quezon City. Mas malaki po ang sahod. Nay, gusto yung subukan natin mag-Maynila. Nako, Joanne. Alam mo, ayaw ko umalis dito. Dito na ako lumaki. Nasanay na ako sa lugar na to. At saka lahat ng sulok dito, kabisado ko. Hindi ako aalis. May mga specialist po ng mata doon. Pwede po nating ipatingin yung mga mata niyo. Baka sakaling makakita pa kayo. Gastos lang yan. Mababaon lang tayo sa utang. Hindi ko kailangan makakita. At saka, dito sa lugar na to, mas pakiramdam ko, kumpleto ko. Doon, sa Manila, pupunta ka doon, malaki nga yung sahod mo, malaki rin naman yung gastos doon. Baka mamaya doon pa ako magkaproblema. Sa PAM, ang dumi-dumi doon, ang sikip-sikip, ang baho. Naisip ko lang po na magandang opportunity yun para sa atin. Tsaka, pwede ko po kayong... Gusto mo umalis dito?
Di naman po. Kalimutan niyo na lang po yung sinabi ko. Si Joanne, masunuring anak talaga yan. Bago niya gawin yung isang bagay, dapat okay din sa mama niya. Di nga rin siya nakakasama sa mga gala namin eh. Unless sobrang lapit lang sa kanila. Uy, bilhin mo na kaya yan? Ha? Kakabilhin mo na yung dress? Nung isang araw mo pa tinitingnan yan eh. Tsaka, mukha namang bagay sa'yo. Pwede mo gamitin sa teacher's night. Wala akong budget para dyan eh. Tsaka mamaya biglang may gastusin sa bahay. Nako, kailan ba yung huling beses na may binili ka para sa sarili mo? Bilhin mo na. Ay, teka, may photocopy pa pala akong handouts. Una na ako ha? Sige. Ateng, teka lang po. May bumili ng damit. Wala pa po, ma'am. Pinapalipat lang po ng may-ari. Kasi po, mukha daw pong pangkasal. Ha? Hindi naman. Ay, ganda nga eh. Ay, ma'am, gusto niyo po bang bilhin? 250 lang po. Oo, sige. Bilhin ko na yan. O paano, Joanne? Mauna na ako ha? See you later. Sige, ingat. Tulungan mo ako. Nay? Ito na po ako. Ikaw lang ang makakaahon sa pamilya natin sa hirap. Ikaw lang ang anak namin. Ikaw lang ang pag-asa namin. Nalulugi na ang negosyo natin.
kailangan mo siyang pakasalan. Pero hindi ko mo siya gusto, Mama! Hindi importante kung sino o ano ang gusto mo. Magbibihis lang ako, Nay. Sunod na po ako. Parang maganda ang aura mo ngayon May nangyari bang maganda? May binili po akong vintage dress kanina, Nay. So, ukay-ukay, mura lang. Ganda-ganda mukha pang bago. Malamang nga, bagay sa'yo yun. Pero sana, inipon mo na lang yung perang pinambili mo nun. Gumastos ka pa wala ka naman pinupuntahan. Kung gumaya sa amin nung tatay mo na wala man lang kami naipon. Tamo, nung namatay, puro utang lang yung pinamana. Buti na nga lang, tinutulungan mo ako. Sana huwag kang masasawa.
gumalaw eh. Ikaw ba gumalaw nun? Binalik ko. Eh, di ba sinabi ko na, yung mga gamit dito sa bahay, hindi dapat yung ginagalaw. Dapat binabalik yun sa pwesto. Kasi yun na yung nakasanayan ko, Joan naman. Dapat nandun lang yung kung saan ko yun iniwan, kung saan ko nilagay. Uy, kanina ka pa nakatulala dyan. Di mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Oh. May problema ba? Naranasan mo na ba yung akala mo gising ka na pero hindi pa pala? Yung biglang hindi ka na makakilos o makasalita? Ah, sleep paralysis ba? Alam mo yan yung nabasa ko sa internet. Yan yung feeling na gising ka na pero sa totoo, tulog ka pa pala. Tapos marami ka nakikita. May nagpapakita ba sa'yo? Paano mo nalaman? Sa'yo din ba? Oo. Minsan, multo. Minsan, demonyo. Minsan nga mukha ng nanay ko eh. Ano ka ba? Ang seryoso mo naman. Hindi totoo yung mga nakikita mo. Alam mo, dun sa nabasa ko sa internet, kaya nangyayari sa'yo yan kasi deprived ka sa tulog. Stress ka, kaya ka nag-hallucinate. Ano ba kasi mga iniisip mo? Mga bagay-bagay lang. Pangarap. Katulad ng... Na isang araw makikita ko na lang ang sarili ko na naglalakad palayo sa lahat ng pumipigil sa akin. Ni hindi ako lilingon para tignan kung ano yung iniwan ko. Tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Pwedeng huminto saglit, pero hindi para bumalik. Kundi para i-process na, yes, ito na. Magsisimula na ang buhay ko. Sana matupad mo nga yung mga pangarap mo. Kain ka na. Napayak po ako eh. Patikim ako. Sige. Huwag ka na umiyak. Iyak ako. Hoy, Joanne! Hindi ka bumili sa akin no isang gabi. Paborito pa naman to ng nanay mo. Pasensya na po. Nakalimutan ko lang po. Eh, kamusta na ba yung nanay mo? Naku, alagaan mo yung nanay mo. Nung maliit ka, naghirap yung sayo, ha? Ngayong malaki ka na, ikaw ang may trabaho nun. Okay naman po si nanay. Malakas pa po. Naku, nung tatay mo noon, Diyos ko, kala mo kung sinong milyonaryo kung gumasta. Naku, nung nawala ng pera, utang dito, utang doon. Ang daming utang. Sabi ko nga sa nanay mo, hiwalayan na noon pa. Ayun. Okay. Sige po, mauna na po ako. Oo, sige, mag-ingat ka, ha? Kamusta mo ako sa nanay mo, ha? Ingat! Gising ka na pala. Nakatulog ka dyan kanina pagdating mo. Pagod lang siguro, Nay. Mabuti nakabisita ka. Kamusta ka? Bakit parang namayat ka yata? Ayoko na po, Auntie. Ayoko sumunod sa gusto ni Mama. Napakamakasarili niya. Hindi ba ako pwedeng maging tao at mabuhay sa paraan na gusto ko?
Sabi niya, para rin sa kapakanan ko yung mga ginagawa niya, yung mga desisyon niya. Pero bakit hindi man lang niya tinatanong kung masaya ba ako? Saan nanggaling to? Nagsa-cellphone ka ba? Alam mo naman na sagrado hapagkainan, di ba? Paba mo yung cellphone mo. Sorry po. Nay, matagal-tagal na rin po nung huli akong lumabas. Baka naman po pwedeng... Delikado ngayon sa labas. Alam mong napakaraming masasamang loob nagkalat dyan. Kapag may nangyari sa'yo, paano na ako? Anong gagawin ko? Nandito ka na sa bahay, mas ligtas dito. Huwag kang umalis. Dito ka lang. Siyempre, mahal naman ni Beng si Joanne. Meron bang nanay na hindi mahal ang anak? Wala, di ba? Kaya ganun na lang ang pagprotekta niya kay Joanne. Ayaw niyang may mangyari kay Joanne at matulad sa tatay niya. Sabi ko sa'yo. Dito ka lang pala nagtatago. Come on, kinulat mo ko. Hinahanap nila ang bagong kasal. Halika na, Cecilia. Nakakaya sa mga bisita. Susunod ako. Nagpapahinga lang ako. Ang bango-bango talaga ng asawa ko. Nag-iinit ang kalamnan ko. Ramon, teka, hindi ako handa. Walang handa-handa. Obligasyon mo nga sa akin to. Asawa na kita. Halika na dito. Hindi ka pwedeng tumanggi. Ayoko! Ano ba? Ramon, ayoko sabi! Kung hindi ka papayag, mas matindi pa dyan ang abutin mo. Tama na, Ramon! Nasasaktan ako! Tulong! Tulong, John! Tulungan mo ako! John! Tulungan mo akong makalaya sa damit na ito at tutulungan din kita makalaya sa taong pumipigil sa kasiyahan mo. Nay? Nay? Ano yun? Kayo po ba yung naglagay ng damit sa kwarto? Nay? Kayo po ba yung naglagay ng damit sa kwarto, Nay?
Ano yan? Ano nangyayari? Ano nangyari? Bakit may mga pasa at kalmot ka? Ha? Ito. Tulungan mo akong makalaya sa buhay na ito at tutulungan din kita makalaya sa taong pumipigil sa kasiyahan mo. Oh, Joanne, bakit? Hingi sana ako ng favor sa'yo eh. Ah, sige, ano ba yun? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero simula nung nabili ko yung damit sa ukay-ukay, sunod-sunod yung kakaibang nangyayari sa amin. Ha? Di ko magets. Ayos lang ba kayo? Okay lang bang samahan mo si nanay ngayon? May kailangan lang akong puntahan. Ah, sige, sige. Pupunta na ako. Salamat, Wen. Diyan lang, Neng. Huwag mo ilalapit sa akin yan. Gawa nga yan ng mama ko, si Ariela Pabian. Ang huling regalo niya kay... Para maintindihan mo ang kwento ng damit na yan. Kailangan mong malaman ang kwento ng pinsang kong si Cecilia. Ang kwento ng mama ko. Pansin na pansin ang kagandahan ni Cecilia noong araw. Ang pinakamayamang nanliligaw sa kanya ay ang asinderong si Ramon. Para maisalba ang naluluging negosyo, pinilit si Cecilia ng mga magulang niyang pakasalan si Ramon. Bilang regalo, si Mama ang tumahin ng trahe de boda niya. Noong araw na ikinasal sila, nalaman ni Cecilia kung gaano kagaspang na lalaki si Ramon. Kinaumagahan, natagpo ang nakabigti si Cecilia sa bahay ni Ramon. Suot pa rin ang punit-punit na damit na yan. Sabi nila, nagbigti daw dahil hindi niya mahal si Ramon. Pero naniniwala ang mama ko. Pinatay ni Ramon si Cecilia at kinabukasan, namatay naman ang nanay ni Cecilia. Para bang sinakal habang natutulog, may mga marka ng daliri sa leeg, may mga pasa at kalmot. Pero bakit hindi kayo nagtataka na buo pa rin tong damit na to? Parang kakatahi lang. Alam niyo kung anong meron sa damit na to, no? Nakikita ko po siya. Si Cecilia. Ginugulo niya kami ng nanay ko. Kailangan ko po ng tulong. Kung ako sa'yo, gagawa ako ng parang para maialis sa buhay ko yan. Punitin mo, gupitin mo kung kaya mo, sunugin mo kung kaya mo. Ipamigay mo sa iba kung maaating mo. Basta ilayo mo lang yan sa bahay ko. Tapos na ang pamilya ko dyan. Papatay siya. Papatayin kita. Hindi ako mananahimik hanggat walang pumapalit sa akin sa damit na ito. Papatayin kita! Joanne. Joanne.
siyang kasalanan! Nay, wag! Nay, wag! Ito ba gusto mo? Nay, mag-iingat kayo sa Maynila, ha? Oo. Salamat, Wen, ha? Salamat sa lahat. Ay, si Joanne po. Dito na. Tara na, Nay. Handa na ako, anak. O, Nay, kapag nagsimula na ako, huwag niyo pong susungitan si Manang, ha? Habang nasa klase ako. Mahirap na ngayon maghanap ng matinong kasambahay. Hindi ko nga alam sa'yo bakit kailangan mo pang gumastos ng kasambahay. Kayang-kaya ko naman makabisado yung apartment mo dun sa Quezon City. Alam ko yun, Nay. Pero mabuti nang may kasama ka habang nagtatrabaho ako. Oo na, sige na. Napag-usapan na natin yan. Paano ba yan, Wen? Alis na kami. Sige. Basta, pag nakapag-settle down na kayo sa Maynila, bibisita ako, ha? Oo naman. Salamat, ha? Magsisimula na ang bagong buhay natin, Nay. Wow! Wow, bago to ah! Oh! Nanga. Bilhin na kita. Lolo! Bilhin ko na yan. Ay, bongga. 250 lang to, ma'am. Oh, teka. Meron ako niyan eh. Ayan. Sakto daw. Ay, ito na po siya. Thank you, ma'am. Balik po kayo, ma'am.